Sunod-sunod na pong namamatay yung mga politikong mga kawatan. Kasama na po rito yung mga official ng government na mga magnanakaw. Ayan. Ayan. Kaya deserve naman ninyo yan. At akala ko nga hindi tumatalab ayun pala tumatalab. Pero, di ba, sinabi ko naman po yan sa inyo. At magkakasunod-sunod na po mamatay yan. Sinabi ko naman po na huwag kayong mainit, di ba? Mayroon akong video dyan. Hindi po may kakaila yung video ko dyan. Nandyan. Dahil sabi ko nga, kasi noon pa, ito, hindi nakabalik yung hindi nakabalik yung inutusan ko Pero siyempre hindi ko na i-mention dito kung sino yung pinapuntahan ko doon sa alaga ko. Hindi na nakabalik Ibig sabihin, pagka hindi nakabalik, nanatili yon sa katawan ng isang tao. At pagka hindi nakabalik, ibig sabihin lang, tumalab. Pero matibay din Pero hindi po ibig sabihin na yun po ang nakakamatay yung inutusan natin. Hindi po. Madalas ko po sinasabi rito na mamamatay ang mga yan sa komplikasyon. Kaya doon sa ating itatanim, magkakaroon lang ng kanyan, ng sakit niya mga. Di sinabi ko, lahat yan may mga sakit na Lahat po yan. Mag-aantay na lang po tayo na magkaroon ng komplikasyon ng mga yan. Mamamatay po lahat yan. At ito yata yung gusto nila. Na kahit napatay na sila, minumura pa itong mga putang inang itong mga magnanakaw ito. And really na yung putang ina ka. Ikaw kaakop, isa ka rin putang ina ka. Ikaw kabral, isa ka rin putang ina ka. Lahat kayo, deserve ninyong murahin kahit na mga patay na kayo, mga hayop kayo. Kasi ang laki ng mga ninakaw ninyo. Ang laki ng perwisyong ginawa ninyo dito sa mga kababayan ko. Yan ngayon ang dahilan kung bakit kahit saan mo isuling yung mata mo, makikita mo napakaraming mga hirap na hirap natin mga kababayan dahil sa inyong mga buwaka ng ina yung mga magnanakaw kayo. Kaya dapat lang magkandamatay kayo. Mayroon pa pong susunod. At na rin po, may colon cancer na rin po. Yung sinasabi kong congressman na mukhang ulupong. Akala nyo lang, maganda lang itsura ng mga yan. O si Akop ba? Di ba? Akalain nyo bang may sakit yon? Wala, hindi nyo mahalalaman na may sakit. Kaya lahat po yan. Marami po, ayaw ko na mag-mention dito ng mga pangalan, pero magkakasunod-sunod na po mamatay lahat yan. At yan mga yan ay mumurahin ko ng mumurahin yan kahit na mga patay na ito, mga hayop na ito. Kung nandito nga lang sa harapan ko itong mga nagkandamatay na ito, tatadyakan ko pa yan Dahil karima-rimarin po ang mga pinaggagawan itong mga animal na ito. Nakakagigil lang talaga. Anyway, magkakamatay lang kayong mga putang na nyo. Ngayon, mga kaibigan, para doon po sa mga hindi pa nakakalam, itong si Sator Ocampo at saka itong si Franz Castro, mamamatay po yan sa kulungan. Ikukulong na po yan. At hindi na po pinagbigyan ng Court of Appeal yung kanilang motion for reconsideration. Pinanigan po ng korte yung naunang desisyon na sila ay guilty. So, kulong na po. Hindi po ako nagkakamali. Ang kulong po ni Sator Ocampo habang buhay, ito pong si Franz Castro, 4 hanggang 6 na taon pong kulong yung Franz Castro yan. So, abangan po ninyo yan. Kasi, ito pong Sator Ocampo na ito, nabubulok na rin po ang kidney niyan. Nabubulok na po.
At maging itong si Franz Castro, nabubulok na rin po ang bilat niyan. Kaya mamamatay po sila dyan sa loob ng kulungan. Magkakamatay lang po lahat yan. Oh. Deserve ninyo mga nako. Kuan lang eh. Kung dito lang ay kinukuan ko lang eh. Nililimitahan ko lang ang pagmumura sa inyo mga buwakan ng anak niyo. Dahil puro ad-suitability or limited na yung kuan ko eh dito sa YouTube. Nasisita na tayo rito. Kung hindi lang babakbakan ko ng pagmumura itong mga patay na ito eh. Nandyan lang ako eh. Bubulungan ko pa itong mga animal na ito ng mga kawatan na mga chef. Kung bubulungan ko pa ng mura yung mga yan eh. Oh. Yung sinabarbers na yan, may sakit na rin po yan. Si Tambunting, abangan po ninyo yan. Baka anumang oras mo lang ngayon, aatakihin na rin po yan. Masabi ko magkakamatay po lahat yan. Magkakamatay lahat yan. Oh. Itong sa Turo Ocampo na ang dami nilang na-recruit ng mga kabataan itong Franz Castro na ito. Sinira nila ang buhay nitong mga kabataan. Oh. Ayan. Sa wakas, kulong din ang mga hayop na to. Mga NPA ng mga animal na ito. Napakaswerte nyo. Dahil mabait pa si President Duterte. Kung nagkataon na ako ang nandyan noon sa posisyon ni President Duterte, nako po. Sabi ko nga po sa inyo, ultimong anino ninyo susunugin ko. Maswerte pa rin kayo. Sa totoo lang. Itong bangag na ito, napakaswerte naman to. Nadala lang itong si President Duterte, pero talagang mabait lang po talaga si President Duterte. Palibasa, kung din po kasi yan, prosecutor din po kasi yan. Kaya alam po niya yung batas na hindi naman basta-basta ganun na lang. Pero sabi ko nga eh, malas ninyo kung ako yung nagkataon na nandyan sa position dati ni PRRD. Dahil kung hindi, wala akong ititira sa inyo. Tutudasig ko kayong lahat. Maniwala kayo sa akin. Pero sana kung lang, bagay, wala na, huli na. Kung tinudas lahat ni President Duterte ito, hindi bale sana nakulong na si President Duterte. Ang problema, nakulong lang po siya ng parang walang katuturan kasi nga puro hindi na dinaan sa legal na pamamaraan itong bangag na ito. Kaya sabi ko nga eh, Lord, pagbigyan mo muna ako. 2 buwan lang. Dahil pag hindi namatay lahat sa sakit ito, akong tutudas dito sa mga hayop nito. Personal po. Personal kong gigilitan ng maliig ito mga magnanakaw na ito. Si Grace po, may sakit na rin po yan. Lahat po yan may mga sakit na. Uubra ba sila? Hindi po nagsipagbalikan yung mga inutusan ko. Hindi po eh. Dapat yon pagka pinakawalan namin dito, within 72 hours, dapat makabalik dito. So, ang tagal na pong panahon na ginawa namin ng kanyan. Inutusan namin yung mga dapat namin utusan, hindi na po nakabalik. So, ibig sabihin, nananatili po dyan sa katawan itong mga magnanakaw na ito. Kaya lahat po may mga sakit yan. Doon po pala siya nagsasabi na nasa demonyo daw po yung mga barang na yan at saka kulam. Hindi po, depende po yan. Kasi, sa kademonyuhan po yan, kung ang ginagamit ninyong dasal ay para sa kademonyuhan, hindi po ako gumagamit ng dasal eh. Wala lang din pong pagkakaiba ito doon sa mga
Relihiyon. Di ba nagdadasal yung mga relihiyon na yan? Ganun lang din po ako. Pero wala po akong ginagamit na dasal din sa mga ito. Yung mga inuutosan ko, kanyan, may mga pamamaraan ako para utosan na para sumiksik sa katawan nitong mga bullshit na mga magnanakaw na ito. Oh. Akalain mo ba, pag sumiksik yan sa utak mo, makukuliglig yung utak mo. Ang gagawin mo, pag sumiksik yan sa puso mo, sumiksik yan sa kidney mo, sumiksik yan sa atay mo, yari ka. Sumiksik yan sa bituka mo, colon cancer ang abutin mo. Lahat po yan may mga sakit na. Huwag kayong mag-alala. Mamamatay pong lahat itong mga ito. Maniwala kayo sa akin. Ngayon, ito, ang sarap talaga magmura. Kaya lang, sabi ko nga po, may warning na po ako sa YouTube Kaya gusto ko magmura ng magmura dito Itong bullshit na pare, yung taga Cebu. Nabalitaan nyo na ba yun? Pare ng rape ng 16 years old. 16 years old ni rape ng pare na manyak na ito. Ano yung sinasabi ko sa inyo? Di ba? Sa Pampanga yun, yung sinira niyang pamilya. Kinabubawan niya ng binira na ano to. Tinira niya ng tinira yung may asawang tao, asawang babae. Dinasira yung pamilya ng babae na yun. Dahil sa kalibugan itong pare na ito. So ngayon may bago. Nasa Cebu, pare, 16 years old ng rape ng rape at hindi ko po alam yung eksaktong sentensya. Basta 100 years na kulong yung pare. Kulong yung pare ng mahigit 100 years. Ano pa yun? Hindi na po relevant yung yung kulong-kulong na yan Hindi na po Una, kahit pa ikulong mo, hindi na rin maibabalik yung kinabukasan ng bata na sinira mo. Kaya dapat yan talaga, sinasabi ko, tinatadtad yung mga ganyan para ipakain sa buaya. Doon lalo na dito, nagkukan po ako rito, may mga alaga akong buaya doon sa basement ko. Dapat yan, tinatadtad yan at ipapadala rin sa akin at ipalaban ko lang din sa mga buaya ko, mapapakinabangan para mga buaya ko. Kisa ikulong nyo pa yan, palalamunin pa natin. Kasama po tayo magpalamon sa mga ganyang mga animal, mga kriminal, mga pare na yan. Di ba? Tayo pa rin ang magpapakain sa hayop na yan. 100 years na palalamunin natin yung hayop na yan. Ay kung tinadtad na natin at pinakain natin sa buaya ko rin sa basement, may pinakinabangan pa itong mga buaya ko. Hindi na po wala na pong wala na pong bearing yung kulong-kulong na yan. Dapat yan mga tinatadtad na. Anyway, sabi ko nga po, hanggat walang presidente na kriminal na kayang pumatay, kayang tumadtad, kayang gumiling ng buong tao. Hanggat walang ganun na kwalifikasyon yung presidente, hindi na po mababago yan. Kaya ang dapat ito, magmula dito sa tatay hanggang sa apo, dapat yan ginigiling itong mga ito para wala na pong lahi. Tingnan mo ba itong mga Marcos na ito magmula sa lolo? Magmula sa matandang Marcos. Magnanakaw. Hanggang dito sa apo niya. Tinagurian nga na king ng pidap ng pork barrel itong si Sandro.
at saka itong si Romualdez. So, ngayon, ito pa ang nakakapangilabot mga kababayan. Baka hindi nyo po naiintindihan. Taon-taon, nag-i-insert ng 100 billion itong si Marcos. 100 billion taon-taon ang ini-insert. 2024, 100 billion. 2025, 100 billion. Ngayon, binabantayan na yan, ha? Kunwari, naka-live na yung mga deliberation ng budget na yan. Pero nagawa pa rin mag-insert itong si Marcos ng 100 billion na naman. Grabe. Pag-aaning kaya ng pera nitong gagong to? Ha? Pag namatay kang gunggong ka, palibasa gunggong ka, ipanlalalaki lang ng asawa mo yan, pera na yan. Tapos sinira mo lang ang kabuhayan nitong mga kababayan mo. Ang makikinabang lang yung magiging lalaki ng asawa mo pag namatay ka. Ay mamamatay na rin po ito eh. Unang-una, iisa na lang po ang kidney niyan. Tapos yung isang kidney niyang natitira, nagmamalfunction na rin po. So anumang oras po, patay na rin ito. Gunggong na ito. Pero tuloy pa rin ang pagnanakaw nitong hayop na ito. Aywan ko. Kung di ko maintindihan talaga. Anuhin mo yung 100 billion? Taon-taon. Parang sa iyo na lang napupunta lahat ang pera ng Pilipinas. Dinagdagan pa itong anak mong isa ring kawatan plus itong pinsan mong buaya na itong Romualdez na ito. Anong mangyayari sa bansa natin pagka ganito? Kaya, bagay. Pero hindi lang po natin alam. Matibay eh. Matibay. Dapat to patay na rin eh. Oh. Usong-uso yung talunan ngayon. Usong-uso. Tingnan mo. Si Bangag nga eh. Ay natagpuan na rin daw yung kanyang katawan. Itong si Kwan, dahil di ba tumalon nga sa Ilog Pasig, hayop. Gumaya kay Cabral. Natagpuan na rin daw. At kung naman daw, buhay naman daw. Kaya lang pugak-pugak. Pero isa pa, tuloy na yan. Imagine mo yung mga binabayaran ng gobyerno. Si Claire Castro, milyon-milyon ang binabayad dyan ng may Bangag. Diba? Sobra. Yung mga sinasabi ni Bangag na libo-libong hiner nilang mga trolls, mababa po ang 15,000 ang sweldo ng mga trolls na yan. Milyones po ang budget ng mga trolls. Imagine mo yung pag-aaksaya. Wala na. Hindi na kailanman babangon ang Marcos bagkos. Ito na yung huli na para duduraan kayo, mumurahin kayo, kahit na ilang taon na kayong patay, mumurahin pa rin kayo mga buwaka ng ina niyo. Yung si Kwan yan, si Adyong na yung Muslim na ano to? Membro ng Quadcom. Mamamatay na rin po yan. Si Tambunting at saka yung si Kwan, yung may hydrocephalus na congressman ng Kwan, La Union, yung Balbasarado, mamamatay na rin po yan. Si Asidre, mamamatay na rin po yan. Itong si Romualdez, mamamatay na rin po yan.
Baka bukas lang makalaway na, atakihin na po yan. Atakihin po yan. Kaya kayo, magkakamatay kayong lahat. Mga bullshit kayo. Wala na kayong ginawa, kundi pahirapan ang mga kababayan nyo. Na dapat sana, bigyan nyo ng kaalwanan sa buhay, itong mga kababayan nyo. Pero hindi. Ang ginagawa nyo, lalo nyo pinapahirapan. Kaya kahit na bulok na pati yung inyong mga buto, minumura pa kayo. Ganun lang yun. Kaya ako, tuloy-tuloy yung pagmumura ko sa inyo. Hindi nga lang dito sa camera dahil na-warningan ako. Pero kundi lang sana, pag mamumurahin ko itong mga namatay nito, sa mga irlilig, ilang beses kang minura yung hayop na yan. Yan, si Cabral na yan. Imaginin mo yung sinasabi ko. Trilyones po ang pera. Kaya nga, di ba, nakapagpatayo ng hotel dyan sa Baguio, yung Ion Hotel, na kanyang pinag-check-inan bago siya namatay. Sa kanya po yan. Ibininta lang niya dito kay Arthur Yap, na isa ring congressman ito na magnanakaw. Yang Arthur Yap na yan, mamamatay na rin po yan dahil may cancer na rin po yan. Lahat pong ito mamamatay lahat yan. Simbak kumyar. Ayan po. Talagang kwan. Anyway. Yan po, alam nyo na. Si Franz Castro, makukulong na po. Ikukulong na po. Itong si Sator Ocampo, mamamatay na po sa kulungan yan. Dahil may mga cancer po yan mga yan. Si Trillanes, mamamatay na rin po yan. Si Gadon, mamamatay na rin po yan. Lahat po yan. Una-una, baka nga magkakasabay-sabay mamatay ang mga yan eh. Gadon na, tingnan nyo, ang sintomas ng malapit na mamatayan si Gadon, yung kanyang ilong na lalong lumalaki. Parang troso na kalaki. Yan po ang sintomas na mamamatay na. Silyahmas, mamamatay na rin po yan. Itong si Risa, di ba sinabi ko na mayroong garapata na pula-pula na ng garapata ang bilat niyan. Sinisip-sip ang dugo. Mamamatay na rin po yan. Tapos si President Duterte, ayun, akala ninyo, hindi niyo akalain, mauuna pa pala kayo kay President Duterte. Yun ang talagang pagtatawanan kayo ni President Duterte ngayon. Diba? Yun. Kaya tawang-tawa si President Duterte na unti-unti na, sunod-sunod na pala yung pagkakamatay nitong mga demonyo na mga politiko at mga opisyal ng gobyerno na mga magnanakaw. Lahat ito mamamatay na. Abangan nyo po. Doon po pala sa kuna, bago kong makalimutan, kahit na sinabi ko na ito kahapon, ay gusto kong ulitin. Natitigan nyo po si Llamas. Titigan nyo. Kung tama yung aking pagkakita sa kanya, na siya ay mukhang ipis. Itong si Llamas. Mukhang ipis. Di ba? Titigan nyo. Yun. Mukhang ipis.
Tapos si Dilima, mukhang tubol. Titigan niya. Oh. Si Abi naman, wala na. Wala na kayong makitang mukha. Puro ilong na lang. Imaginin mo. Pag ganyan na lang ilong, kumorba pa papunta rito, para natuloy bigutin ng Arabo. Yung ilong. Ha! Tangay ng mga ito. Okay. Doon po sa sinasabi ko kahapon na tuturuan ko kayo na magkulam o di kaya mangbarang. Kasi magkaiba po kasi yung kulab at saka barang. At saka yung sinasabi ko kung paano nyong makuha, mapaibig yung inyong gustong paibigin. Siguro po nabasa nyo na ilan lang naman yung nag-comment diyan na gusto nila na matuto. Sinasabi ko po diyan, dapat kahit paano ay marami-rami kayo. At kasi nga po, kaya marami, para minsanan lang po yung pagtuturo ko. At hindi ko na po uulitin kasi ito. Kaya dapat maramihan, ano? At isa pa, mayroon pong nag-comment diyan na huwag ko na lang daw turuan kayong mangkulam o mambarang at saka yung pagpapaamo nung inyong mga dapat na gustong ligawan or magpaligaw kayo, ganon. Ayaw po niya. At mayroon naman po dyan na nagsabi na sa demonyo daw po ang pagkukulam at saka barang. Hindi po. Una, wala po akong ginagamit dito ng mga dasal ng demonyo. Ito po ay kusang napapag-aralan, kusang dumarating sa inyo, kusang natututunan ninyo yan. Kung paano. Diba? Kung ito ay masama, may alam ako, ginawa ko na, o ay bakit naman tuloy-tuloy pa yung pagbibigay sa akin ng blessings ng Panginoon. Di dapat sana minalas na ako. Ay tuloy-tuloy pa eh. Di ba inaawat ko na nga ang ating Panginoon na, Lord, stop mo na ang pagbibigay ng blessing sa akin. Bagkus idiretso mo nang ibigay dito sa lahat ng mga subscriber ko. Di ba? Ay kung may sa demonyo, hindi ko na sana ginagamit yung salitang Panginoon. Di ba? At saka sana wala na rin, tinutol na ng Panginoon yung blessings na binibigay niya sa akin. Ngayon, mayroong nagtatanong, ang sabi nung nag-comment diyan, ang alam ko wala ka naman trabaho. Sabing ganyan. Bakit ang sinasabi mo nakakatulong ka ng almost 4,000 families na iniikutan ninyo? Saan mo kinukuha yung pinangtutulong mo sa sinasabi mong tinutulungan ninyo? Yun ang tanong sa akin. Sana bago ka nagtanong ng ganyan, pinanood mo muna sana yung mga videos ko nung nakaraan. Yung mga nakaraan ng mga videos ko para magkaroon ka man lang ng kaunting idea bago ka magtanong sa akin ng ganyan. Yun nga eh. Sabihin na natin, wala akong trabaho. Okay? Pero bakit ka ba? Nakakatulong ako. Kumpara dito sa mga congressman, mga senador na ito. Ni wala man lang natutulungan. Bago sila pa nagnanakaw sa pira ng ating mga kababayan. Ayun. Sana yan ang iniisip mo. Bago nagtanong sa akin ng ganyan. Pangalawa, ay isipin mo rin sana na hindi lang yung mga tinutulungan ko na almost 4,000 families na yung mga iniikutan namin. Sana kung napanood mo lang yung mga videos ko ng mga nakaraan at kung napanood mo sana yung sinasabi ko dyan na taon-taon mayroon akong 300
na estudyanteng napapatapos ko taon-taon yan. Kasi sa elementarya pa lang meron na akong 300 na scholar. Sa high school meron akong 300 na scholar. Sa college meron akong 300 na scholar. So, ibig sabihin, taon-taon yan. 300 na mga kabataan ang napapatapos ko. So, sana, tinanong mo rin niya sa akin kung paano kung nagagawa yan. O, yun. At, inisip mo rin sana, bakit magagawa ko na ikaw na mismo nagsabi wala akong trabaho? At bakit nga ba? Dapat sana tinanong mo kung paano ko nagagawa yon. Kung sasabihin nyo rito, kita ng YouTube channel ko, Diyos me, wala pong kita ito. Kung meron pong kita ito, paulit-ulit ko rin po sinasabi sa inyo, na kailanman, magmula nung kumita, sumildo itong YouTube channel ko, ni ultimong centavos, hindi pa po ako nakakapag-withdraw nito. Magmula pa noon. So, anong ibig sabihin noon? Hindi ko kailangan ng pera. At dahil dyan, iniipon ko na lang din ito para ibigay ko na lang din sa mga subscriber ko ito pag na-reach ko yung 150,000 subscriber dito sa channel ko. Sana yun ang inisip mo rin bago ka nag-comment. Alam mo kung saan ang galing? Yung mga pinagpapaaral ko sa mga scholar ko at saka yung mga itinutulong ko dito sa mga inikutan namin. Yun po yung sinasabi ko. Napatuloy ang pagbibigay sa akin ng blessings ng ating Panginoon. Sa anong pamamaraan? Marami pong pamamaraan ang pagbibigay niya. Dito na lang eh. Ayoko pong i-mention ng kanhayong maliwanag ang pagkaka-mention. Kasi madiditik na po ako. Mayroon ako isang kumpanya na 25 branches. Isang kumpanya lang po yan, 25 ang branches. Ikaw na ang magkwenta. Ilagay na natin sa pinakamababa na. Pinakabarya na ilagay natin. Bawat isang branch, kumita lang ng 5,000 isang araw. Pinakamababa na yun. Ha? Yung kumbaga barya, ilagay na natin doon. Kumita lang ng 5,000 isang araw ang isang branch. Ay 25 branches yan. Ikaw na ang mag-compute. Hindi pa yan sinasabi ko yung may partnership ako sa Koreano ng solar na yan. Hindi pa kasali yon. Ito solo ko. Itong 25 branches solo ko. Wala akong kasusyo rito. Sige nga. Maliban pa dyan, marami pa yan. Actually, ito yung mga barya-baryang kung kumita lang. Ayaw ko i-mention dito yung pinakamalalaki dahil madiditik na ako. O, yun lang po. At ang isipin mo na lang, itong nagdaang eleksyon ng team ng Uniteam, itong si Bangag at saka itong si Sara Duterte, bakit nagawa ko ang gumastos sa kanila ng worth 1.5 million sa tarpaulin? Yan po yung i-donate ko sa kanila. Wala akong trabaho. Ikaw na nagsabi. Na hindi nga ako makabili ng ng masasarap na pagkain ko eh. Puro talbos-talbos lang kinakain ko eh. Pero nakakapagpatapos ako ng 300 student. Nakakapagpakain ako ng almost 4,000 families. Hindi lang pa po yan. Marami pa po yan. Nakakapagbigay ako ng mga hand tractor sa mga magsasaka. Nakakapagbigay ako ng mga bangka doon sa mga mangingisda. Hindi lang po basta bangka.
di motor. May mga motor. Kaya sinasabi ko, bago ka mag-comment, alamin mo muna yung mga previous na video ko para sa ganun, mayroon kang idea. No? Bago ka mag-comment. Anyway, okay lang yun. Walang problema yun. At hindi naman kaya, isa, doon sa mga nakapila na manliligaw ko ay pamangkin mo. Di ba? Pamangkin mo yata yung, nagpupursiging ligawan ako eh. Di ba? Pamangkin mo. Inaalam mo lang yung, kung ano ako. Pero, mali. Unang-una, hindi mo malalaman talaga yung, na mayroong ibinigay sa akin ng Panginoon. Kaya mo gustong akitin ako ng pamangkin mo kasi parang naamoy mo na marami akong kamuting dilaw. Diba? Yan yun. Parang naamoy din kita eh. Parehas lang tayo, nag-aamoy yan eh. Kaya lang, yung naamoy ko sa iyo malansa. Yung naamoy mo sa akin, ano bang amoy ng kamuting dilaw? Yun ang naamoy mo. So, isa kang sigurista na hindi ka oobra sa akin. Kaya, yung pamangkin mo, pagsabihan mo yung pamangkin mo dahil kilala ko na kasi doon sa hindi naman ako tanga na para yung mga lumalabas sa bibig mo at saka lumalabas sa bibig ng pamangkin mo, parang may something. So, alam ko na. Sabihan mo na wag na siyang magnasa pa sa akin. Huwag na niyang asahan na papatol ako sa kanya. At ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo, hindi ako matitikman ng pamangkin mo. Maliwanag. O yan. Sa mga subscriber ko po ay maraming salamat po muli. At patuloy lang po ang pagsubaybay dito sa channel natin na wala namang kakwenta-kwenta. Pero sinasabi ko po sa inyo, darating ang araw, masasabi ninyo na napakahalaga pala itong channel na walang kakwenta-kwentang ito. Hanggang dito na lamang po at siyempre, ano nga ba? Yung sinasabi ko rito pagkatapos ko magdaldal. Mahal na mahal ko po kayong lahat.